Alright, magandang hapon, magandang araw. Dito tayo sa ating channel. Ako po magpasalamat sa inyo dahil hindi kayo bumitiw sa ating pagsubaybay sa ating channel, mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Kahit pa paano ay tayo po ay magiging magsalita naman sa ating mga ano. So mga kababayan ay si Dante Marcolita sabi, hulihin. So di pa ta kasigurado nga hulihin. Kasi sa pagkakaalam ko, mga kababayan, ay sa mga plano nilang sugurin ang Central INC o iglesia, pinaka central nga iglesia, pinakamalaki, ay hindi rin natutuloy kasi nabubuking, no? Nabuko ang mga plano nila ni BBM. Plano yan ni BBM. Ito rin si Matibag, siya ang mag-aresto ni ni Dante Marcolita. Arestuhin mo na para magkaalaman, no? Tapos ikulong mo para magkaalaman. So dito naman tayo sa ating mga kababayan. Sila si BBM o si Siksing Palaka, nandoon sa Mindanao, no? Namimigay og bigas, namigay na magbigas, wala pa rin kumakampay sila, walang kumahawak sa kamay nila, walang dahil sa mga taga roon, taga Mindanao ay galit sa mga admin ni Marcos. Nakita ko lang sa post, mga kababayan, no? Nga si Palaka binubuhat itong bigas, inahagi sa mga mamayang Pilipino. Ibig sabihin, galit, no? Galit ang Palaka kasi sinabihan nga ang Palaka mandarambong, magnanakaw, no? So kahit sa kanila ilan lang kapiraso ang kumakampay o nakikamay sa nila ni BBM, mga kababayan, no? So kaya nga doon sila nagtataka sila, no? Walang saysay ang pagka-administrasyon ni Marcos. Simula sa poll, malapit na matapos iyang termino, wala pang natapos na project, no? Kahit papaano, mga kababayan, walang saysay, no? So ano bang maano ninyo dito sa ating mga babalita sa ating mga labas sa ating bansa? So ang ating pagbigyang pansin, si Duterte wala pa kumbaga sa hindi pa naintindihan yung paglilitis ni Mark Duterte, no? Parang gimikos-pikos talaga kasi wala naman silang basihan nga may ebidensya si Duterte nga mamatay tao si Duterte, pero wala namang mga kumpirmasyon na sagap nila dahil hindi mga kurukuro nga gawa-gawa lang mga kwento, no? At saka itong ICC isa ring pamira lang din, no? Kapag ikaw ay ang member ka sa ICC, tapos may isang kababayan mo nga gustong magpakulong sa iyo, automatically itong ICC
basta may pira ka, aanuhin nila yun, kakanain nila, no? Ilan na bang digada si Duterte doon? Malapit na magdalawang taon, mga kababayan. Wala pang basihan na ano ba talaga, may sentensya ba o wala, o may jurisdiction ba ang ating bansa. Pero ang pagkakaalam natin, mga kababayan, walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa, kasi humihiwalay na tayo sa Rome Statute, no? Kasi may sarili tayong bansa, may tinatawag tayong soberanya. Ibig sabihin yung soberanya, sarili nga nating bansa. Wala tayong pakialam doon sa kanila, wala rin silang pakialam sa atin, no? Kung hindi, ang ating ng pakialaman yung na bansa, kung ano mang nagagawa sa ating tinatawag na may kasalanan ng ating mamayang Pilipino, may ano naman tayo, korte dito dito sa ating bayan, litisin. Hindi doon dalhin sa ibang bansa, doon litisin, wala naman. Di ba isang isang pangdarambong, isang ano tawag nito, pag ano sa ating bayan, sa ating batas, no? Parang aandirin na tayo sa ibang lahi, no? Ano sa atin, tinatawag dito ng ibang magdisiplina sa ating mga kababayan. Ibang lahi na ang magdisiplina. May wrong statute tayo, no? Sila walang wrong statute dito sa atin. Dito sa atin mayroon tayong sariling batas, kasi gumagana ang ating batas dito, no? Ang ating korte, mga ehensya sa ating korte, gumagana, di ba? Kung nalalala ninyo, kaya nga sila ay ayaw nila talagang mawawala gusto nilang mawala si Duterte, mga diehard supporter ni Duterte, no? Kasi gusto nila sila manatili sa posisyon, tapos ibahin nila ang sistema ng batas. Bakit ibahin nila? Anong mayroon doon para sila manatili? Parang gano'n na, parang gano'n na manatili sila sa posisyon, mga kababayan. So huwag kayong magpalinlang, mga kababayan, kahit papaano, mga kababayan, na tayo po ay isang Pilipino, isang bansa, may sarili tayong batas, hindi tayo papayag na ibang bansa nga mag-disiplina sa atin. Ang magdisiplina natin dito, ang ating batas. Kung sino ka mang nakakasala, ay dapat lang managot ka sa batas, di ba? Ito si Bongbong Marcos, dapat managot ito sa batas natin, mga kababayan, dahil ang ating bansa ay pinapasa na niya na sa ibang lahi na ang disiplina, no? Ang ating soberanya, iba nang tapos ano na ito, mga kababayan, no? Kawalang kwinta-kwinta ang ating bansa, o walang kakwinta-kwinta ang ating nakaupo diyan sa gobyerno nga si BBM, no? Dahil ang ating BBM na kumbaga sa niloloko niya ang mamayang Pilipino. Pagka yung di pa siya nakaupo, marami siyang mga sinasabi nga baguhin niya ang ating bansa.
pagandahin niya, ibig sabihin pagandahin niya ang ating bansa. Ah, So ngayon, ano bang sinasabi? Baliktad pala yung sinasabi ng pagandahin. Oh, nakawin pala ang pira ng mamayang Pilipino na sinasabi nila dito nga ano tawag nito ay isang basura, malita, pira, iskandal. Di ba? Yan naman ang mga ano nila eh. Tapos binabayaran pala nila yung ICC. Mga kababayan, binabayaran nila ng ICC. No, pira pa natin na binabayad nila. Di ba ganun talaga si Bongbong Marcos? Walang hiya yan. Di ba? Mga kababayan. Ito rin si Palaka. Walang hiya yan si Palaka. Mayroon pang nakapost magaling sila sa ibang bansa. Sila si Palaka, no? Nga bumili pala ito, naghahanap pala ito si BBM ng prostitute. Ibig sabihin, yung prostitute, yung kumakana sa yung lalaking macho nga palaban. Yun ang hinahanap ni BBM. Ay ngayon, ito mga kababayan, sabihin natin dito di to fake news hindi to fake news kasi bumili nagbabayad si BBM ng $150,000. So siyempre hindi pa nakontento, ganun pa rin uli. Ngayon nakitaan siya sa CCTV sa hallway, ay lumalabas yung mga tapos ito si Palaka nakahubad. Nako po, pagka walang hiya talaga itong mga administrasyon. Kaya ito nasasabi natin dito mga kababayan, tayo magsalita kung hindi totoo. Totoo yan mga kababayan, kasi mayroong mga post dito nga nagsasabi nagbabayad si BBM. Grabe. Ngayon tinitira na yung tumbong niya, yung daanan ng daanan ng dumi. Yun, kakasakit na si Bongbong. Kakasakit na siya ng ano ba yung pangalan yung sakit na hanggang ngayon di pa na siya, no? Nalimutan ko na. Ngayon tuloy tayo mga kababayan. So walang hiya talaga, no? Na napansin pa siya doon, nagpunta siya sa Ocean Summit sa ibang lahi, no? Sa kay ang problema kay di marunong maglagay ng headset sa tainga. Pinagtatawanan tuloy siya ni Mr. Putin, na Russian. Pinagtatawanan siya. Nakakahiya. Di ba? So, ngayon, matapang pa siya dito sa atin. Nagtatapang-tapangan siya dito. Sige nga, sinong mahihiya dito sa atin? Ikaw naman binabastos niyo ang ating bansa. So, dapat hindi niyo ginagawa yung sa mga kabastusan ninyo. Kung hindi ginagawa na sana ninyo ang kabutihan para sa mamayang Pilipino, nga dapat may pag-uunlad ang ating bansa, no? So mga kababayan, dito na lang tayo, no? So kung nagustuhan ninyo itong ating content, mag-comment lang kayo, i-share rin yung video, no? So maraming salamat. God bless. Mabuhay.